Okay, mayroon naman tayong letter sender. Ang pangalan po niya ay si Faye. Sabi po niya, "Hello Teacher Tina at sa mga tagapakinig ng Safe Space, sana matulungan niyo po ako sa pinagdaraanan ko ngayon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula pero kailangan ko lang ilabas ito. Sobrang nahihirapan na po ako sa kasalukuyan kong sitwasyon. Araw-araw parang nagigising akong may bigat sa dibdib ko. Teacher Tina, hindi ko po alam pero hirap na hirap akong mag-say ng no, lalo na kapag sa pamilya ko. Kapag may kailangan sila, walang pag-aatubiling bigay agad kahit na wala nang matira sa bulsa ko. Kahit na kailangan ko rin ng pera, basta mga ilangan sila ay mabilis matunaw ang puso ko. Hindi ko alam kung dahil mabait at mahal ko sila, pero hindi ko sila kayang tiisin. Ilan din po sa mga relatives ko ay mga walang trabaho. Kaya kapag nangangailangan sila ay sa akin sila tumatakbo. Anak, pahingi naman ng pambili ng gamot. Kapatid, baka may extra ka dyan. Pinsan, baka naman pwedeng makahiram. Ilan lang po yan sa mga linyang paulit-ulit kong naririnig sa kanila. Mga linya rin po na hindi ko rin matanggihan. Pero dumating na po sa point na ako na ang nangangailangan nung nagkasakit ako dahil sa stress at pagod sa trabaho. Ay wala man lang tumulong sa akin. Ang daing nila, wala rin silang pera. Pakiramdam ko ay isa po akong ATM para sa kanila. Masakit po yon, Teacher Tina. Kung tatanungin nyo ang trabaho ko, isa po akong accountant pero hindi rin naman po sobrang laki ang sahod ko. Wala po akong asawa dahil busy pa po ako sa pagbabayad ng bahay namin. Gusto ko po munang tapusin lahat ng obligasyon ko. Teacher Tina, masama na po bang akong anak kapag tumanggi ako sa kanila? Masama na po ba akong kapatid, pinsan o pamangkin kung hindi ko sila bibigyan? Lubos na gumagalang, Faye. Faye, maraming salamat sa pag-share mo sa iyong kwento at parati pong may nagme-message sa amin sa Safe Space tungkol po sa problemang yan, yung obligasyon tumulong sa pamilya. Ang lagi pong sinasabi ng Safe Space ay kailangan nyo pong mag-set ng boundaries para sa inyong sarili. Hindi po kayo masamang anak, pinsan o kapatid kung mag-set po kayo ng boundary. At ano po ang boundary? Ang boundary po ay isang regulasyon sa sarili na sinet ninyo na hindi nyo kailangan ng ibang tao para ma-follow yung boundary na yon. Ibig sabihin, kung gusto nyo pong tumulong sa iyong mga magulang, magse-set na po kayo, kung gusto mo pa rin dahil tingin ko naman sa sulat mo, gusto mo pa rin tumulong. Magse-set ka na ngayon ng budget dun sa inuuwi mong buwan-buwan na pangtulong sa pamilya. At yun lang ang gagastusin mo. Yun ang boundary mo sa pagtulong. Over and above that, hihindi ka na. Ibig sabihin, pag naibigay mo na yung amount na yon, kahit sa kapatid, sa nanay, or sa pinsan, hindi ka na gagastos pa over and above that. Okay? Minsan po kasi, pag umu-over naman ang tulong natin, kagaya ng paggawa mo, hindi na po sila maghahanap ng trabaho. Bakit pa nga naman sila maghahanap ng trabaho kung makakahingi naman sila sa inyo? So, ini-enable mo po pa sila na hindi humanap ng trabaho. Ikaw may trabaho ka. Okay ang kinabukasan mo. Kailangan mo ring pangalagaan ang future mo. Hindi ka nagiging selfish pag hindi ka nagbibigay. Kahit patawagin ka nilang selfish. Ito ay karapatan mo dahil ikaw naman ang nagtrabaho para sa perang yan. So pwede mo silang kausapin ng mahinahon dahil gusto rin naman natin okay pa rin ang relationship mo sa mga kamag-anak mo. Sasabihin mo lang sa kanila yung boundary mo na hanggang dito lang po ang aking pagtulong dahil kailangan ko na pong magsubi ng pera at mag-save para po sa kinabukasan ko. At karapatan nyo po yun. Yung pagsumbat po na nung nagkasakit kayo, hindi kayo tinulungan, isang tabi nyo na po muna yan. Ganun na po talaga na dapat natuto po kayo. It should have or you should have learned that lesson. It was a painful lesson na pag kayo na ang namumroblema, walang tumutulong sa'yo. So, dapat
mabukas ang iyong mata at sabihin na kailangan ko ring pangalagaan ang aking sarili by saving money para kung ako naman ang magkasakit, hindi ko na kailangang humingi sa ibang tao. At pwede mo sabihin sa kanila yan na kailangan kong mag-save ng pera, hindi ko muna kayo matutulungan at this point dahil pag ako naman ang nagkasakit, hindi ko kayo didistorbohin at meron akong pambayad sa aking sakit. Yun ang way mo para sabihin sa kanila na nung nagkasakit naman ako, hindi naman kayo tumulong. Pero in a loving manner, dahil gusto mo rin naman okay pa rin ang relationships ninyong magkakamag-anak. Ngayon, kung magalit sila sa'yo, sabihan kang selfish, tibayan ang loob mo dahil sa in your heart, alam mo naman na gusto mong tumulong. Huwag kang magpa-apekto doon sa sasabihin nila sa'yo. Ang sasabihin ko lang sa'yo ay hindi ka masamang tao for protecting your future. Hindi ka masamang tao na gusto mong tumulong up to a certain point dahil kailangan mo rin tulungan ng sarili mo later on. Kasi saan ka pupunta kung ikaw naman ang magkasakit at ikaw naman ang mga ilangan? Kailangan may na-save kang pera para sa sarili mo at hindi yun masama. Faye, salamat sa pagsulat mo sa amin at sana nakatulong ang safe space sa'yo. Balitaan mo kami kung anong ginawa mo at sana ay magiging okay ka at ang inyong mga kapamilya. Magbabalik po ang safe space makalipas ang ilang paalala. Nakikinig sa'yo si Teacher Tina Zamora.